Sa pag-aaral ng mga komplikadong sistema, madalas nating nakikita na ang isang maliit na pagbabago sa isang bahagi ay maaring magdulot ng malawakang pagkasira sa buong istruktura. Maligayang pagdating sa isang malalim na pagsusuri sa kasalukuyang dynamics ng pandaigdigang politika. Ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag nating isang magulong diborsyo sa pagitan ng Estados Unidos at Europa. Paano nga ba ang isang digmaan sa gitnang silangan, partikular na ang sigalot laban sa Iran na pinangungunahan ng Estados Unidos at Israel, ay nagiging isang hindi inaasahang katalista para sa pagkasira ng isang matagal ng alyansa? Um, sa agham pampolitika, ang mga ganitong kaganapan ay hindi nangyayari sa isang vacuum. Mayroong mga nakatagong puwersa at hindi napapansing epekto na unti-unting sumisira sa mga pundasyon ng mga internasyonal na kasunduan. Susuriin natin ang mga mekanismo sa likod ng paghihiwalay na to. Ang bawat desisyon ay may malalim na epekto. Upang maunawaan ang kasalukuyan, kailangan muna nating balikan ang mga aral ng kasaysayan dahil ang mga pattern ng kapangyarihan at pananakop ay madalas na umuulit. Bago natin himayin ang krisis sa makabagong panahon, nais kong ituro ang isang mahalagang sandali sa kasaysayan na madalas na hindi nabibigyan ng pansin. Ang taong 1960 ay isang kritikal na punto sa kasaysayan ng mundo, lalo na sa kontinente ng Aprika. Sa taong ito, ang mga revolusyon laban sa kolonyalismo na lumaganap sa buong Aprika ay umabot sa Congo. Ang Congo, na maaring ituring na isa sa pinakamayamang bahagi ng isang napakayamang kontinente, ay matagal nang pinagsamantalahan at inubos ng pamahalaan ng Belgium. Ang mga likas na yaman nito ay kinamkam at ang mga mamamayan ay inalipin sa loob ng sarili nilang lupain. Ang kasaysayan ay isang malaking laboratorio ng tao. Ang mga tao sa Congo, tulad ng maraming iba pang mga Aprikano sa iba't ibang bahagi ng kontinente, ay nag-alsa laban sa kanilang mga mananakop. Sa tulong ng isang malakas at dinamikong kilusan, nagawa nilang palayasin ang mga Belgian, katulad ng pagpapalaya sa mga Aleman, Pranses at mga Briton sa ibang mga teritoryo. Sa gitna ng rebolusyong ito, lumitaw ang isang napakalakas at mahusay na orador at tagapag-organisa na nagngangalang Patrice Lumumba. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at kalayaan para sa kanyang mga kababayan. Kung pagmamasdan natin ito mula sa pananaw ng sosyolohiya, si Lumumba ay isang catalyzing figure, isang individual na nagawang pag-isahin ang damdamin ng nakararami upang labanan ang isang mapang-aping sistema. Ang kanyang maikling ngunit makabuluhang pamumuno ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan. Ang mga ganitong leader ay bihira ngunit napakahalaga. Ngunit ang mga puwersa ng lumang sistema ay hindi madaling sumusuko. Ang mga otoridad ng Belgium sa pakikipagtulungan sa mga lokal na individual na nagawa nilang suhulan ay nagplano ng isang malagim na hakbang. Ilang buwan lamang matapos maupo sa pwesto si Lumumba bilang pinuno ng unang tunay na pamahalaang Aprikano ng Congo, siya ay inaresto ng mga Belgian at ng kanilang mga kaalyado. Ibinyahe siya, labis na pinahirapan at walang awang pinaslang. Upang burahin ang anumang ebidensya ng kanilang karumal-dumal na krimen, tinunaw nila ang kanyang katawan sa asido. Ito ay isang klasikong halimbawa ng kung paano ang mga dominanteng puwersa ay gumagamit ng matinding karahasan upang mapanatili ang kanilang kontrol sa mga yaman at kapangyarihan. Ang pagkawala ng ebidensya ay isang taktika upang maiwasan ang pananagutan sa kasaysayan. Ang brutalidad ay ginagamit upang mapanatili ang takot, subalit may isang maliit na detalye na nakatakas sa kanilang pagtatangka na burahin ang kasaysayan. Bago tuluyang tinunaw ang katawan ni Lumumba, kinuha ng isang Belgian na opisyal ang isa sa kanyang mga ngipin. Kamakailan lamang sa isang formal na seremonya, inilibing ang ngiping ito na may buong paggalang at parangal para kay Ginoong Lumumba, 65 taon matapos siyang paslangin. Siya ay kinikilala ngayon bilang isang tunay na bayani ng kilusan para sa kalayaan ng Aprika. Ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito ay dahil matapos ang ilang dekada ng mga kasinungalingan at pagtatakip, ang pamahalaan ng Belgium ay sa wakas inaresto ang isang matandang opisyal, isang miyembro ng kanilang maharlikang uri, na bahagi ng grupong gumawa ng krimeng iyon kay Lumumba at sa bansang Congo. Ang katotohanan, gaano man ibaon, ay lilitaw at lilitaw. Ang individual na ito ay may mahabang kasaysayan sa mga matataas na antas ng diplomasya ng Belgium at itinaas pa sa katayuan ng isang count ng hari ng Belgium noon lamang taong 2018. Liang issue ba? Ipinapakita nito na ang gulong ng kasaysayan at hustisya ay maaaring umikot ng napakabagal, ngunit kung minsan ito ay gumagalaw patungo sa direksyon ng katarungan.
Ang pamana ni Lumumba ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga pinuno sa kilusang anti-kolonyal na hanggang ngayon ay aktibo pa rin sa Afrika. Ang pag-unawa sa mga nakaraang kawalang katarungan ay mahalaga upang masuri natin ang mga kasalukuyang geopolitical na tensyon. Ang mga aksyon ng mga malalakas na bansa ay laging may mahabang buntot na mga kahihinatnan na maaring sumingil sa kanila pagkalipas ng maraming taon. Ang hustisya ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng lakas. Ngayon, ibalik natin ang ating atensyon sa kasalukuyang krisis. Ang digmaan sa Iran, na ngayon ay nasa ikatlong linggo na, ay nagpapatunay ng maraming bagay tungkol sa mga limitasyon ng kapangyarihang militar at politikal. Nais kong tumutok sa isa sa maraming aspeto ng krisis na ito. Hindi dahil ito ang pinakamahalaga, kundi dahil ito ay nagbibigay ng isang malinaw na bintana upang maunawaan ang mga pangmatagalang implikasyon ng digmaang ito sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Ilang araw na ang nakalipas, humingi ng tulong ang Pangulo ng Estados Unidos sa mga bansang Europeo. Partikular niyang nilinaw na kailangan niya ng tulong pandagat at iba pang uri ng suporta upang matugunan ang pagsasara ng Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng kalakalan na epektibong isinara ng mga Iranian para sa mga kalaban nila. Ang bawat galaw sa rehiyong ito ay may pandaigdigang epekto. Ang Strait of Hormuz ay isang geopolitical choke point, isang makipot na daanan na may napakalaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya at supply ng enerhiya. Bagaman pinapayagan pa rin ng Iran ang pagdaan ng ilang mga barko, mahigpit nilang hinaharang ang anumang sasakyang pandagat na may kaugnayan sa Estados Unidos, Israel o sa kanilang mga kaalyado. Ang kahilingang ito ng Estados Unidos ay naglagay sa mga pinuno ng mga bansang Europeo sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa isang banda, dahil sa nakagawian na nila sa loob ng kalahating siglo, nais nilang sumunod at ang ilan sa kanila ay nagunahan pa nga upang magpakitang gilas at ibigay ang hinihingi ng Pangulo ng US. Ito ay isang halimbawa ng path dependence sa internasyonal na relasyon kung saan ang mga nakaraang desisyon ay nagdidikta ng mga kasalukuyang aksyon. Ang ekonomiya ng mundo ay nakasalalay sa mga daanang ito, ngunit ang sitwasyon ay mabilis na nagbago. Isa-isa, sa loob lamang ng 24 hanggang 48 oras matapos isipin na sumang-ayon na pagtanto nilang hindi nila ito kaya. Kahit na hindi sila magpadala ng mga barko, inisip nilang baka pwede nilang ipagamit ang kanilang mga base militar. Kailangan ng Estados Unidos ang mga base militar sa Europa dahil ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon ng Gulpo ay hindi na magamit. Hindi dahil ayaw nilang magbigay ng pahintulot, kundi dahil ang mga base sa Gulpo ay isa-isang sinisira o inaatake ng mga puwersang Iranian. Ipinapakita nito ang kahinaan ng mga forward deployed assets sa harap ng isang kalaban na may kakayahang magsagawa ng mga asimetrikong pag-atake. Ang mga estratehiyang militar ay nangangailangan ng patuloy na pag-angkop sa mga nagbabagong kondisyon. Ang teknolohiya ng digmaan ay patuloy na nagbabago ngayon. Kaya naman, sa loob ng maikling panahon, ang mga bansang Europeo na pinangunahan ng Espanya, sumunod ang Italia, pagkatapos ay ang nag-aalangang Britanya, at maging ang Alemanya at Pransya ay lahat tumanggi sa kahilingan ng Estados Unidos. Ang pagtangging ito ay isang malaking pagbabago sa dynamics ng alyansang transatlantiko. Bilang tugon, agad na ininsulto ng Pangulo ng US ang halos lahat ng mga pinunong Europeo, sinisi sila, at mapait na ipinaliwanag kung paano daw palaging nagsasakripisyo ang Estados Unidos para sa Europa habang wala namang ginagawa ang Europa para sa kanila. Ang ganitong uri ng retorika na madalas na nakikita sa mga mapusok na diplomasya ay nagpapalala lamang sa sitwasyon. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi nakapagpabago sa desisyon ng Europa. Ang proseso ng diborsyo ay tuluyan ng umarangkada. Ang alyansang ito ay tila unti-unti nang gumuho at nawasak. Ang diborsyo sa pagitan ng Europa at Estados Unidos ay hindi lamang tungkol sa militar. Ito ay may malalim na ugat sa ekonomiya. Sa mga nakaraang taon, napilitang sumunod ang mga Europeo nang patawan sila ng matataas na taripa ng Estados Unidos. Walang naganap na negosasyon bago ito ipinatupad, basta na lamang silang tinamaan ng mga parusang pang-ekonomiya. Pagkatapos, nag-alok ang US ng pagbaba ng taripa sa iisang kondisyon kung ang mga Europeo ay sasang-ayon na bumili ng napakamahal na natural gas mula sa Estados Unidos at mamuhunan ng bilyon-bilyong dolyar doon. Sa madaling salita, ang pagpapababa ng taripa ay naging isang uri ng pangingikil o paghingi ng tributo.
Ang ganitong mga patakarang pang-ekonomiya ay unti-unting sumira sa tiwala at paggalang na naging pundasyon ng kanilang matagal ng pagsasama. Ang tiwala ay mahirap buuin ngunit napakadaling sirain. Ang alitan sa kalakalan ay sumubok sa katatagan ng kasal sa pagitan ng Europa at Estados Unidos. At dumating ito sa panahong biglaang binawasan ng US ang kanilang pinansyal na suporta para sa digmaan sa Ukraine na lalo pang nag-udyok ng matinding kapaitan at sisihan sa panig ng mga Europeo. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin silang sumunod. Naniniwala ang mga naghaharing uri sa Europa, partikular ang mga right-wing na leader, na ang kanilang tanging pag-asa ay ang patuloy na pagdemonyo sa Russia upang panatilihing buhay ang naratibo ng Cold War. Para sa kanila, hindi na mahalaga na ang Russia ngayon ay yumakap na sa kapitalismo at tinalikuran na ang sosyalismo. Ang mahalaga ay mayroon silang kaaway na maituturo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at patuloy na sumipsip sa Estados Unidos. Ang mga naratibo ay ginagamit upang manipulahin ang masa. Sa pananaw ng agham pampulitika, ang hakbang na ito ay isang survival mechanism ng mga gobyernong nawawalan ng suporta mula sa kanilang mga mamamayan. Ang bawat isa sa mga pamahalaang Europeo na ito ay nahaharap sa matinding pagbaba ng popularidad. Halimbawa, sa mga lokal na halalan sa Pransya kamakailan, ang partido ng kasalukuyang pangulo ay halos mabura dahil sa paglakas ng mga puwersa mula sa kaliwa at kanan. Ang kanilang mga araw sa pwesto ay tila bilang na at sila ay desperado. Paano nga ba nila mapapanatili ang kontrol sa isang populasyon na galit sa kanila? Ang sagot nila ay ang ipagpatuloy ang mga polisiya na pabor sa Estados Unidos, lalo na noong mga unang taon ng digmaan sa Ukraine. Ngunit ang estratehiyang ito ay may napakalaking halaga at ang mga mamamayang Europeo ang pumapasa ng mabigat na dalahin. Ang pagpapanatili ng kapangyarihan ang kanilang pangunahing layunin. Ang mga patakarang ito ay nagdulot ng matinding krisis sa enerhiya sa Europa. Dahil sa pagpapataw ng mga parusa o sanctions sa Russia, ang mga presyo ng enerhiya sa Europa ay tumaas ng 3 beses. Napilitan silang magbayad ng mas malaki para sa natural gas mula sa Amerika kaysa sa murang langis at gas na dati nilang nakukuha mula sa Russia. Ang pagtaas ng halagku ng enerhiya ay nagdulot ng domino effect. Nangangahulugan ito ng mas mataas na presyo para sa lahat ng kanilang mga produktong ginagawa. Dahil dito, ang mga mamimili sa buong mundo ay tumigil sa pagbili ng mga mamahaling kalakal ng Europa at lumipat sa mga produkto ng China o Amerika. Ang ekonomiya ng Europa ay unti-unting humihina. Sila ay nagiging desperado habang ang kanilang mga mamamayan ay naghihirap dahil sa matinding inflation at pagtaas ng cost of living. Ang mga ordinaryong tao ang higit na nagdurusa sa huli. Upang mapanatili ang kanilang posisyon, ang mga right-wing na pamahalaan ay nagpanggap na inililigtas nila ang kanilang mga ipinakita rin nila ang kanilang matibay na alyansa sa Estados Unidos na ginamit naman ng husto ng Pangulo ng US upang mapasunod sila sa lahat ng gusto nito. Ngunit ngayon, ang laro ay umabot na sa hangganan. Nagpasya ang Estados Unidos kasama ang Israel at hindi ang Europa na maglunsad ng digmaan laban sa Iran. Hindi man lang ipinaalam sa mga Europeo ang planong ito. Ito ay isang malaking paglabag sa mga prinsipyo ng kooperasyon at tiwala na dapat sana ay umiiral sa isang matibay na alyansa. Ang mga unilateral na desisyon na ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga itinuturing nilang kasosyo sa pandaigdigang entablado. Ang paggalang sa mga kasunduan ay nawala na ng tuluyan at pagkatapos gumawa ng desisyon ng walang konsultasyon, hihilingin ng US sa Europa na pasanin ang mga gastos politikal, pinansyal at militar bilang isang junior partner sa isang digmaan na hindi nila naiintindihan, hindi nila gusto, at hindi nila kayang tustusan. Ang Europa ay hirap na ngang panatilihin ang kanilang suporta sa Ukraine. Kung magiging totoo tayo sa pagsusuri ng datos, sila ay natatalo sa aspetong iyon. Hindi na nila kailangan ng panibagong digmaan na maari rin nilang ikatalo. Dahil sa mga seryosong kadahilanang ito, napilitan silang sabihin ang salitang hindi. Ang pagtangging ito ay nagmamarka ng isang makasaysayang pagbabago sa dynamics ng kapangyarihan. Ang Europa, na matagal nang sumunod sa kumpas ng Washington, ay tuluyan ng bumitaw dahil sa bigat ng sarili nilang mga problema. Ang pagiging praktikal ay nanaig laban sa bulag na pagsunod, kaya ngayon ang Estados Unidos ay nag-iisa na lamang. Paumanhin, kasama pala nila ang Israel.
Ngunit sa pandaigdigang politika, ang pagiging kasama lamang ng Israel sa ganitong issue ay nagdudulot ng mas matinding pag-iisa kaysa kung wala sila. Ano ba ang tunay na halaga ng digmaang ito? Ang sagot ay isolasyon. Unti-unti nang nauunawaan ng Europa sa pinakamalinaw at pinakamasakit na paraan na ang kanilang espesyal na relasyon sa Estados Unidos ay tapos na. Ito ay isang formal na diborsyo at hindi ito nagiging madali o maganda para sa magkabilang panig. Makikita natin ang mga pangit na resulta ng magulong paghihiwalay na ito sa iba't ibang aspeto ng pandaigdigang kalakalan at diplomasya sa mga susunod na buwan at taon o marahil ay mas maaga pa. Ang pagkasira ng mga alyansa ay nagdudulot ng geopolitical fragmentation. Ang bagong realidad na ito ay magbabago sa buong mundo. Samantala, ang digmaan sa Iran ay patuloy na umaarangkada at may mga direktang epekto sa loob mismo ng Estados Unidos. Kung susuriin natin ang mga indikasyon sa ekonomiya, ang mga presyo ng gasolina sa US ay tumaas na ng 30%. Kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan na nagpapakarga ng gasolina, ramdam mo ang bigat nito. Mas malala pa para sa sektor ng logistic. Kung ikaw ay isang driver ng truck na nagdadala ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilihan sa buong bansa, gumagamit ka ng diesel at ang presyo ng diesel ay tumaas ng 40%. Ang epekto nito ay tinatawag na cost-push inflation sa economics. Ibig sabihin, lahat ng produktong idinadaan sa truck patungo sa mga mamimili ay magiging mas mahal sa mga darating na buwan. Ang digmaan sa labas ay nagdudulot ng gutom sa loob. Ang bawat pagtaas ng presyo ay dagdag pasanin sa mamamayan. Ang krisis sa ekonomiya ay mas lumalalim pa. 8 milyong tao ang opisyal na walang trabaho sa Estados Unidos at ang sitwasyon sa empleyo ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagbuti. Ang inflation o ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay patuloy na lumalala na unti-unting umuubos sa kakayahan ng mga tao na bumili ng kanilang mga pangangailangan. Maligayang pagdating sa mga epekto ng kasalukuyang administrasyon. Siyempre, ang mga kaganapang ito ay may malaking epekto sa politika. Sinusubukan ng pamahalaan na kontrolin ang sitwasyon bago ang mga halalan sa Nobyembre dahil ang mga resulta ng kanilang mga patakaran ay isang malinaw na resipe para sa isang matinding pagkatalo. Ang feedback loop ng mga maling desisyon ay bumabalik upang saktan ang mga mismong nagpatupad nito. Ang mga maling polisiya ay laging may nakapipinsalang epekto. Upang maiwasan ang nakikitang pagkatalo, ang mga nasa kapangyarihan ay maaaring gumawa ng mga desperadong hakbang. Maaari nilang subukang pigilan ang halalan o baguhin ang mga patakaran nito upang hindi nila danasin ang parusa ng mga mamamayan na nagdurusa dahil sa kanilang mga desisyon. Ito ay isang panganib sa mga demokratikong institusyon kung saan ang mga mekanismo ng pananagutan ay sinusubukan iwasan ng mga namumuno. Sa mas malawak na pananaw, ang estratehiya ng Estados Unidos na ihiwalay at palibutan ng China ay nagbumerang. Sa halip na ang China ang mapag-isa, ang Estados Unidos ang unti-unting nawawalan ng mga kaalyado. Ang digmaan laban sa Iran ay magiging isang malungkot na alaala ng isang imperyong unti-unting nawawalan ng impluensya at kakayahang magdikta sa pandaigdigang kaayusan. Ang pag-iwas sa pananagutan ay nagpapalala lamang sa krisis. Ang pagkasira ng mga alyansa ay nagbubukas ng mga bagong katanungan tungkol sa kung paano gumagana ang balance of power sa mundo. Ang mga network ng diplomasya na itinayo sa loob ng mga dekada ay mabilis na gumuho dahil sa mga desisyong ginawa batay sa pansariling interes at kawalan ng konsultasyon. Sa agham ng mga komplikadong sistema, ito ay tinatawag na cascading failure. Ang pagbagsak ng isang bahagi tulad ng pagtanggi ng Europa na sumali sa digmaan ay nagdudulot ng sunod-sunod na pagbagsak sa iba pang aspeto ng alyansa. Ang tiwala na siyang pinakamahalagang pandikit sa anumang internasyonal na relasyon ay tuluyan ng nawala. Ang mga bansang Europeo ay naghahanap na ngayon ng mga alternatibong paraan upang protektahan ang kanilang sariling mga interes nang hindi umaasa sa Estados Unidos. Ang bawat sistema ay may hangganan ng kakayahang magtiis. Ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa magdamag, ngunit ang direksyon ay malinaw. Nakikita natin ang pag-usbong ng isang multipolar world kung saan walang iisang bansa ang may ganap na kontrol. Ang pag-atras ng Europa mula sa direktiba ng US ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanilang strategic autonomy.
Ibig sabihin, nais nilang magkaroon ng kakayahang gumawa ng mga desisyon na pabor sa kanilang sariling ekonomiya at seguridad nang hindi nadidikta ng mga dayuhang kapangyarihan. Ito ay isang natural na ebolusyon sa dynamics ng kapangyarihan. Habang ang Estados Unidos ay patuloy na nakatuon sa mga hidwaan sa gitnang silangan at sa pag-atake sa kanilang mga kalaban, ang ibang bahagi ng mundo ay unti-unting nag-aayos ng kanilang mga sarili upang makabuo ng mga bagong alyansa at kasunduan sa kalakalan. Ang pagbabagong ito ay magdudulot ng bagong balanse ng lakas. Ang mga aral mula sa kasaysayan tulad ng sinapit ng Congo at ni Patrice Lumumba ay nagpapaalala sa atin na ang mga mapang-aping sistema ay may hangganan. Ang mga bansang matagal nang napagsamantalahan o nakadepende sa mga malalakas na bansa ay kalaunan ay maghahanap ng paraan upang makalaya. Ang parusa sa mga gumawa ng krimen sa Congo bagaman huli na ng 65 taon ay nagpapakita na ang katotohanan ay laging sisingaw at ang hustisya kahit gaano kabagal ay maaaring makamit. Sa katulad na paraan, ang mga kasalukuyang aksyon ng mga malalakas na bansa kabilang ang mga mapanirang digmaan at mga parusang pang-ekonomiya ay magkakaroon ng mga kahinatnan na posibleng magpabagsak sa kanilang sariling impluensya sa hinaharap. Ang kasaysayan ay walang pinapanigan, ito ay isang tapat na tagapag-ingat ng mga tala, walang imperyo ang mananatiling makapangyarihan magpakailanman. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, mahalagang tingnan ang epekto ng messy divorce na ito sa pandaigdigang ekonomiya, ang pagbabago sa daloy ng kalakalan at ang pagtaas ng presyo ng enerhiya ay nagdudulot ng structural shift sa mga pamilihan. Ang mga bansang dati ay umaasa sa Europa at Estados Unidos ay nagsisimula ng tumingin sa iba pang mga sentro ng kapangyarihan tulad ng Asya para sa pamumuhunan at kalakalan. Ang inobasyon at pag-unlad ng teknolohiya ay hindi na lamang nakasentro sa kanluran. Ang pag-aangkop ng mga bansa sa mga bagong realidad na ito ay magdedetermina ng kanilang tagumpay sa hinaharap. Ang mga bansang patuloy na ipinaglalaban ang mga lumang sistema na hindi na epektibo ay maiiwan. Ito ay isang proseso ng natural selection sa larangan ng ekonomiya at internasyonal na relasyon. Ang pag-angkop sa pagbabago ay susi upang mabuhay at umunlad. Ang papel ng teknolohiya at impormasyon ay napakahalaga rin sa kasalukuyang pagbabago. Ang mga mamamayan ay mas may kamalayan na ngayon sa mga nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto ng diplomasya. Ang mga epekto ng inflation at kawalan ng trabaho ay nararamdaman sa araw-araw na buhay at ang mga tao ay naghahanap ng mga kasagutan. Ang mga naratibo na ginagamit upang bigyang katwiran ang mga digmaan at hidwaan ay mas madali ng masuri at mapabulaanan. Ang pagiging bukas ng impormasyon ay nagpapahirap sa mga pamahalaan na manipulahin ang opinyon ng publiko ng walang pagtutol. Ang agham at kritikal na pag-iisip ay nagiging mahalagang sandata ng mga mamamayan upang maunawaan ang mga komplikadong issue at hingin ang pananagutan mula sa kanilang mga pinuno. Kung titingnan natin ang malaking larawan, ang digmaan sa Iran at ang kasunod na paghihiwalay ng Estados Unidos at Europa ay mga sintomas lamang ng isang mas malalim na pagbabago sa global system. Ang mga lumang pamamaraan ng paggamit ng puwersa at pananakot upang mapanatili ang kapangyarihan ay hindi na epektibo sa isang mundong lubos na magkakaugnay. Ang mga patakarang nagdudulot ng paghihiwalay sa halip na kooperasyon ay humahantong sa paghina ng sariling posisyon. Ang Estados Unidos na minsang naging pangunahing arkitekto ng pandaigdigang kaayusan ay ngayon ay humaharap sa hamon ng pagiging isang bansa na unti-unting iniiwan ng mga dati nitong kaibigan. Ang kahihinatnan ng mga kaganapang ito ay maghuhubog sa kalikasan ng diplomasya sa mga susunod na dekada. Ang hamon ngayon para sa mga nag-aaral ng pandaigdigang sistema ay ang pag-asa at pag-unawa sa mga susunod na hakbang. Paano tutugon ang mga bansang Europeo sa kanilang bagong natagpuang kalayaan o marahil ay kalungkutan nang wala ang suporta ng Estados Unidos? Paano naman aayusin ng Estados Unidos ang kanilang panloob na krisis sa ekonomiya habang pinapasan ang gastos ng mga panlabas na hidwaan? Ang mga katanungang ito ay mangangailangan ng malalim na pagsusuri sa data at patuloy na pagmamasid sa mga pagbabago sa polisiya. Ang bawat desisyon na ginagawa ng mga pinuno ay may ripple effect na umaabot hanggang sa pinakamaliliit na bahagi ng lipunan. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay susi upang mapaghandaan ang mga hamon ng bukas,
Bilang mga tagapagmasid ng agham pampolitika at kasaysayan, ang ating tungkulin ay hindi lamang ang mag-ulat ng mga kaganapan, kundi ang suriin ang mga ito sa pamamagitan ng isang objetibong lente. Ang pagkilala sa mga pattern ng pagkabigo sa mga nakaraang alyansa ay nagbibigay sa atin ng kakayahang hulaan ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Ang kasalukuyang messy divorce ay isang case study na magiging bahagi ng mga aklat sa kasaysayan. Ipinapakita nito kung paano ang kayabangan at kawalan ng pag-unawa sa kalagayan ng mga kaalyado ay maaaring magwasak sa mga kasunduan na itinayo sa loob ng maraming taon. Ang pagbagsak ng mga imperyo at alyansa ay madalas na nagsisimula mula sa loob, hindi mula sa labas. Sa huli, ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pandaigdigang kaayusan ay hindi estatiko, ito ay patuloy na nagbabago at umaangkop sa mga bagong puwersa. Ang pag-asa ay nakasalalay sa kakayahan ng mga bansa na matuto mula sa mga pagkakamali at bumuo ng mga bagong sistema na nakabatay sa tunay na kooperasyon, paggalang sa soberanya at pantay na benepisyo para sa lahat. Ang mga lumang pamamaraan ng dominasyon at pagsasamantala ay unti-unti nang tinatalikuran ng mundo. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga pagbabagong ito, mahalagang manatiling mapanuri at bukas ang isipan. Ang pag-unawa sa mga komplikadong dinamika ng pandaigdigang politika ay hindi lamang para sa mga akademiko. Ito ay mahalaga para sa sinumang nais maunawaan ang direksyon ng ating mundo. Kung ang mga pagsusuring tulad nito ay nakakatulong upang mas maunawaan ninyo ang mga komplikadong mekanismo ng ating mundo, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at mga katrabaho. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kami lumilikha ng mga ganitong nilalaman upang palawakin ang kaalaman at itaguyod ang kritikal na pag-iisip sa lipunan. Ang pag-unawa sa agham ng mga sistemang politikal ay nagbibigay kapangyarihan sa atin upang maging mas mapanuri bilang mga mamamayan. Kung maaari ninyo kaming tulungan sa pagtustos ng mga gastos sa paggawa ng mga pagsusuring ito, lubos namin itong pahahalagahan. Ang inyong suporta ay nagbibigay daan upang patuloy naming mahimay ang mga katotohanan sa likod ng mga pandaigdigang kaganapan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta.